Hello everyone, welcome po tayo guys no, sa ating YouTube channel. Yan, dito na naman tayo guys sa ating mga komento, reaction at video guys sa ating mga pangyayari dito sa ating bansa. Ating pag-usapan ngayon guys itong reklamo ng mga bata. Itong mga bata na ito ay doon po nag-aaral sa Eliana College. Yan po. Ayun, nangyari kasi nito guys, itong mga bata ay yung hindi nabigyan ng certificate ng Eliana College. Dahil po ang problema, itong Eliana College, yung sa luma nilang building, tapos naglipat sila ng kabilang building, hindi sila binigyan ng sa SEC yung registration. Kaya yun ang problema, yung TISDA ayaw magbigay ng certificate dito sa mga bata. Ang ating comments po dito guys, dahil po dito sa kaya investigation ni Rafi Tulfo sa sumbong ng mga bata, hindi kasi niya, ang problema kasi niya dito, mali po niya dito, hindi po niya pinakinggan muna ang kabilang side dito kung ano po ang sitwasyon, ano po ang nangyayari. Dapat kasi every time naman natin ditong makikita sa investigasyon niya guys, tawagan niya yung kabilang side, ipaliwanag sa kabilang side kung ano po ang punot dulo po dito, ano po ang problema. Ngayon kasi isang side lang ang sumbong ng mga bata, dito agad siya ng judge niya dito sa Eliana Brothers nga ito is scammers. Kaya yun nga ang problema kasi hindi niya napakinggan ang panig, ang side sa Eliana. July 23 po. Saan ba itong Eliana Colleges of Sa Business? City, Quezon po. Gano'n kay katagal na pumapasok dito? More than 1 year na po. Nasabi niyo na po ba sa management ng eskwelahan na nag-check po kami, hindi pala kayo accredited ng TESDA? Ano pong reaksyon nila? At that time po, tatlo po kami nagharap po sa finance administrator po. Kay Okay. Mrs. Evelyn Estrada po. At hindi naman po niya dininay na hindi nga po talaga registered pa po sa TESDA. At ang sinasabi lang po sa amin ay processing pa daw po. Iba yung processing, iba yung walang lisensya. Tanong ko lang naman, Senator Rafi Tulfo, nung pumunta ba ang mga batang ito para ireklamo yung Eliana Colleges, natawagin niyo muna ba eskwelahan para malaman ang punot dulo nito? Kung saan nagsimula ang problema? Kasi para lumalabas dito, hindi niyo pa alam kung totoo bang rehistrado o hindi. At kung hindi man rehistrado, ay kung ano ang problema sa hindi pagkakaroon ng rehistro. Kung wala silang lisensya, dapat hindi sila tumanggap ng enrollees. Now, itong Eliana Colleges of Business and Arts, pagmamayari ito ng isang Jean Eliana, na asawa ni Ryan Eliana. At si Ryan Eliana ay counselor ng Parañaque. Nakakausap niyo po itong si Jean Eliana yung may-ari. Yes po, sa office po ng TESDA po. Kung gusto daw po namin for that 1 year po yung pinag-aralan po namin, mag-take na lang po kami ng NC2 po. Yun po yung parang short courses lang po. Anong kinukuha niyo doon sa Dalawa Eliana po Colleges? kasi ngayon which is food and beverage services at saka po computer servicing system. Kausapin natin sa linyang telepono si Director Alejandra De Jesus, Provincial Director ng TESDA sa Quezon. Ma'am, ito pong pala Eliana Colleges, dyan sa inyong lugar. Hindi po pala registrado ito sa TESDA? Hindi po, nalaman ko last week. Gaano nakatagal ito nag-ooperate? Yung pong eskwelahan na yan ay dating talagang may naka-registered na program. Sa dati po nilang location Aha. na Food and Beverage Services NC2 at saka Computer System Servicing NC2. No lumipat po sila ng location, hindi po sila nakapagparehistro sa amin. So ayan, maliwanag ha. Inamin mismo ni Director Alejandro De Jesus ng TESDA na existing na yung school. Rehistrado naman pala. Nung lumipat lang, doon lang nagkaroon ng problema. Nung lumipat ng building. Bakit nagkaroon ng problema? Nung paglipat ng building. Ibig sabihin, may mga existing students na sila. Dahil dati silang rehistrado. Pero paglipat ng building, bakit hindi na sila naging rehistrado? Alamin natin ito. At hindi pa yata sila nakakuha ng amendment sa Security and Exchange Commission. O ayan ha, very clear. Hindi pa daw kasi nakakuha ng amendment registration sa Securities and Exchange Commission. So doon lang nagkaroon ng issue.
Kaya hindi sila ma-accredit o marehistro sa TESDA. Ang gusto mangyari ngayon nito mga estudyante nila ay Opo. makakuha po ng refund. So sa tulong po ninyo, obligahin po natin itong eskwelahan, maibalik po yung pera ng mga estudyante. Kaming mamagitan, convince po namin yung eskwelahan na i-refund yung pera ng mga bata. Actually, siya naman po mismo, tinatry po niya talagang tulungan din yung mga bata, inahanap niya ng scholarship sa amin. So in other words, meron pa ring magandang kalooban itong nasa Iliana Colleges kasi despite na hindi narehistro dahil hindi maamendahan ang record sa SEC tungkol sa paglipat sa address, gusto pa rin ihanap ng scholarship sa TESDA. Think about it. May panluloko ba talaga rito ang mga Iliana? Sabi ko, i-endorse natin sa mga eskwelahan na meron kaming scholarship slots ngayon. Yung gusto na lang po namin yung initial plan po na i-refund na lang po yung aming pong binayad for that whole Refund. year po. Okay. Para po wala na po kami any connections po sa school. Pero nasayang yung isang taon yung pagod, pabalik-balik Yes sa eskwelahan. Siguro pati pamasahin nyo doon, balik na rin. Hindi, kung ako tatanungin aking opinion to. Opo, saan? Kwentahin natin. Okay. Sige po. Nyo, okay lang ba? Ay, opo, nagkausap na po na re-refund nga po yung kanilang binayad na miscellaneous fee. Wala po kasi kami tuition fee. Hala, wala palang tuition fee rito. Kumbaga, libre yung pag-aaral na ibinibigay ng Iliana Colleges. Ang ginagastos lang ng mga batang ito ay miscellaneous fees ginagamit dahil mayroong mga materyales na kailangan sa kanilang kurso. So bakit ma-refund yung miscellaneous fees kung ito naman ay nagamit sa kanilang pag-aaral? Sino po kayo para i-acknowledge? Ang gusto niyo po, Mr. Eliana, sasabihin, Mr. Eliana, magandang hapon po sa inyo. Would you expect that from somebody na niloko na inyong school? Uy, may panghuhusga na agad. Panluloko. May niloko. Nakarating na ba ito sa husgado? At mayroon na bang desisyon ng korte para sabihin na yung mga Iliana Brothers ay nanloko? Kung sabi ko, bakit dyan mo nilagay, Odette, sa Anchor's Lounge that is supposed to be exclusive para sa mga anchor? Okay? Bakit mo nilagay ang inireklamo doon? Bakit mo binigyan ng special treatment? Sagutin mo, Odette ka. Unang-una, sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya, hindi ko na po ulitin. Pero anong nangyari, sir, marami kasi tayong complainant that time. Ayun po yung 96 na katao na, yung marami. Ay, may scam? Yes, sir. Okay. Pangalawa, ang upuan po natin doon, monoblock. Correct. Malaki po yung katawan nila, baka po bumagsak. Kaya ngayon na nangyari, doon ko na lang po nilagay sa doon sa Anchor's Lounge na lang, sir. Alangan po, ko naman po sa simento, sir. Hindi naman po talaga kaya. Okay. Opo. So, yung dalawang magkapatid, Yes, sir. sinasabi mo malaki, ba't hindi ba sila magkasya sa monoblock? Sir, hindi kasya, sir. Medyo mabigat, sir. Next time, I don't fucking care. Yes, sir. Kung kinakailangan umupo sila sa semento, umupo sila sa semento. Yes, sir. Wow, grabe naman talaga yung reaction dito ni Senator Raffy Tulfo. Parang hindi tao yung pinatutungkulan niya. Parang walang konsiderasyon. Nag-explain na nga si Odette kung bakit kailangang sa Anchor's Lounge pumasok. Dahil hindi nga daw kakasya sa isang monoblock na silya. So kahit sa semento, pauupuin mo, may lugar naman sana para pagbigyan yung mga tao. So paano na lang yung mga ordinaryong tao na nirereklamo? Saan mo sila dadalhin? You don't care kung saan sila uupo. Nasa camera pa yan on-cam pa itong ginagawa ni Senator Raffy Tulfo. Paano kaya kung wala siya sa camera? Ano kaya ang ugaling pinapakita niya? Conduct. For the last time, after this, you're not gonna hear from me unless kung Iliana Brothers ay magsasalita ulit ako. For the last time. Hindi nyo po may expect sa inyong lahat na kayo po ay nang scam ng mga tao. Ito kasi yung hirap sa mabilis maghusga. Kaya nga tayo may korte na siya magsasabi kung isang tao ay scammer o hindi. Kung guilty ba sa estafa or other swindling or hindi. Kasi ebidensya ang dapat magpatunay. Both parties magpe-present ng ebidensya. Hindi lang isang partido ang papakinggan. Na yung mga na-scam ninyo,
ay magbabaw sa inyo at magbibigay galang sa inyo. Do not expect that. Dahil you're not gonna get that. Ano pong katukulan ni Sir Ryan doon, Sir Anjo? Administrator? Siya yung admin. Hindi po ako admin, ako po yung president. O mas mataas. Mas mataas. Anyway, I gave him the authority na kasi I was busy. Pero Right. ito pong school na to, yung mga less fortunate po, sabihin natin may hirap na mga bata na hindi makapag-college, sila po yung amin mga tinututukan at binibigyan ng pag-asa na makapag-aral ng college. Oh, In fact, okay. Idol Rafi, Sir, let me cut you off, before O dito, nung nagsimula na magsalita, si Anjo Iliana, na ang tinutulungan nila sa kolehiyo na ito ay yung mga less fortunate, yung mga mahihirap na estudyante. Pero habang ini-explain ito, gusto siyang i-interrupt ni Senator Raffy Tulfo. Parang ayaw niyang ipakita kung ano ba yung magandang intensyon ng kolehiyong ito. this happened, Okay. 5,000 po na students Right. ang nabigyan po namin ng certificate. In other words, na-graduate. So may sino bang reporter nito? So meron ng 5,000 nakapag-graduate. May mga 5,000 na lahat. Pakita ko yung reporter nito natin kasi Lahat siya po sa lahat ng istorya. na natulungan namin ng mga bata Mhm. at nabigyan ng certificates na nakagraduate. Hindi man lang niya kinongratulate yung eskwelahan na kapagpatapos na ng 5,000 estudyante nang walang tuition fees. Kung ano yung mga naging magandang gawain nung eskwelahan ng Iliana Brothers. Parang ayaw niyang madinig yung noble cause ng mga Iliana Brothers patungkol sa kolehiyong ito. Talagang binabalik-balikan niya yung issue. Doon lang niya gusto mag-focus. Di niya alamin kung ano yung mga naging magandang gawain nung eskwelahan ng Iliana Brothers. In issue, please explain the parents and the students bakit Yes. wala silang certificates. Opo, papunta po tayo doon. So, noong 2016 po, gaya po nung sinabi kong issue about the previous school, nagtayo po yung Iliana School. So, ito na po yung school na currently. So, noong 2016, kompleto po ang paperworks natin. Okay. Kompleto po ang certificate natin hanggang 2018. Okay. Nagkaroon po kasi ng problema noong 2018. Bali po we're barely sustaining our income. Kumbaga lugi po ang school. We need to do something about it. Lumipat po kami. Pwede bang break even? Hindi. Lugi talaga tayo. Based sa income tax natin na dala ko ngayon, lugi po tayo ng 144,000, which is 144,000 a month o the whole school year? the annual po, the annual income. So hindi po talaga kumikita yung school based po sa ating income. So ginawa po ng school, medyo lumalaki na rin yung renta kasi namin kasi matagal na ho kami nagre-renta dun sa old building. Okay. Sir, I'm sorry, Yes. sir. Sana sa direct to the point. So anong kinalaman po Opo, noon? ito na po. It has to come from kung saan po nanggaling. To tulungan kita. Nung naglipat po kami ng building, which is a newer building, The no? newer building. Okay. Which is for the students. Kaharap lang. Na Kaharap lang. kahit lugi kami, iniisip pa rin namin yung mga pwedeng gawin para sa mga estudyante. Remedyo. Hindi naman po remedyo. Parang bagong yun. school. So, siyempre, bagong pakiramdam, ma-inspire sila mag-aral. Ang hindi namin alam, hindi alam ng Yung presidente, pag lumipat ka pala ng, Bagong location, building. bagong building, Oo. Kailangan nyo po mag-renew sa SEC. hindi ka bibigyan ng certificate. Opo. So, Okay. ganito po yan, Kuya Rafi. Kahit na pareho lang yung pangalan, Kahit parehas, so, pareho mga papers. Opo. So pag naglipat ka ng building, Opo. kailangan bagong Yes permit. po. Ito pa po, Kuya Rafi. September po 2018, nag-apply na ho kami sa SEC. Mula ho hanggang ngayon po, hindi pa ho kami na-approve ng SEC para ho maipasa lang po namin sa TESDA. So dito makikita natin na legit naman yung kanilang eskwelahan. Nagkaroon lang ng problema nung lumipat na ng panibagong building. Kailangan sila makipag-ugnayan sa SEC. At sabi nga nila, matagal na sila nag-apply for amendments. Especially doon sa address. Na-complied po kami sa lahat. Ayun. Because of that, wala kayong SEC papers na bago. So, sa TESDA, nabura kayo. Yes po. Dahil po lang sa address na change. Pero dati ho, meron kami. So, Sir, comment lang po ako. Yeah. Meron kasi akong friend, yung ATC Healthcare Corporation. Opo. Okay sila sa
Food and Drug Administration, FDA. Lahat ng kanilang mga gamot. Lumipat sila ng building from Quezon City, pumunta sila dito sa BGC. Yung paglipat lang ng address, same everything. They have to reapply for a new permit. Because of that, ang dami mga gamot Which nila took them how O yan, kahit si Senator Raffy Tulfo, alam niya, minsan, ang mga papel sa SEC ay nagtatagal. Katulad ng kwento niya, sabi niya, yung kakilala niya, nag-apply sa SEC, nagtagal, kaya yung mga gamot daw ay na-cancel. So dito pa lang, makikita niya na walang bad faith on the part of Iliana Brothers. Dahil nag-apply, nagtagal, kaya hindi sila na-accredit sa test. many Months. How many Kami months po, or 1 years? year na po, wala pa po yung permit. So ba't di nyo po kinontest? Ba't di nyo nilaban? Kumuha kayo ng abogado para, ano bang pinanggagawa nyo dyan, SEC? Kami pa rin yun. Ito nga yung mga papeles namin. Yung kakilala mo nga, na-cancel ng mga gamot, di nyo natulungan. Gobyerno, parte ng gobyerno rito ang may problema. Mabagal. Bakit Gaya hindi po nga na lumipit? sinabi namin, hindi na ho nagsusustain yung school. Nahihirapan na ho yung school. Nire-retain na lang ho namin to dahil po sa mga empleyado natin, unang-una. Actually, Pangalawa, sa mga estudyante. Idol, I already told my brother as early as Yeah. a few years ago that if we are not making money, isirado na natin. Pero si Ryan kasi has a big heart. Sabi niya, kawawa naman Joe yung faculty, number 1. Ilan ho bang faculty members? Mga 30. 30. Marami din. Marami Marami mga pa rin ho. umasa dyan. Tsaka matagal na ho sa amin. Close na Diba? sila eh. Opo. Parang pamilya na sila doon. Pangalawa, yung opportunity nga ng mga estudyante. Kaya, sabi ko, it's your call, Ryan. If we're losing money, at ang kaligayahan mo mapagbigyan yung mga bata, makakapag-aral, at yung faculty intact, may sweldo, okay. Well, it's your call. Okay, nakuha ko na po. Naawa kayo sa mga bata. Pero di ho ba mas nakakaawa ngayon na hindi sila bigyan certificate? Oo naman. Nabaliwala yung pagod Oo nila? naman. Kaya nga Idol, Opo yun. Idol Raf, Yes, sir. mas maganda pa yata hindi kami lumipat eh. Kundi meron pa kami Correct. certificate, Exactly. Di ba? Kaya lang, Pagkakamali hindi po namin alam. Wala kaming knowledge Hindi, doon. alam mo ba? natin. Nag-apply di ba? tayo 1 year before. Ang hindi mo alam na tumagal. Anong reason daw bakit naipit doon sa tumagal doon sa SEC yung pag-release po ng bagong permit ninyo para doon sa bagong building? Anong binibigyan na reason ng SEC? Kasi change of address lang naman po to, no? Dapat to mas mabilis tuwing na. binabalikan, tama po kayo. Tuwing binabalik po sa amin, may panibagong requirements na binibigay. May panibagong requirements pong hinihingi. Tumagal na po ng tumagal. Meron po kaming certificate dito ng board resolution namin. August pa po namin ginrant. September po kami nag-apply sa SEC. Hanggang ngayon po hindi pa ho na. Alam po yan ng TESDA. In-explain po namin sa TESDA yan. Ano pong sinabi ng TESDA? Sinabi po, wala po sila magagawa kasi patakaran po nila is requirement po yung SEC natin. Kuya, So SEC lang po talaga ang Opo. kulang. Kuya Raf, Opo. yun sana yung ano rin namin, isang sadya namin dito. Because Okay. wala kami magawa. Ngayon, baka sakaling masulatan nyo po yung SEC. yung Opo, kung sino TESDA o SEC na Tawagan nyo nga yung TESDA. Kasi you know Raf, Yes, sir. that 1 year na tinapos nila, yan, yung pamasahe, aanihin namin, makikipag-usap kami, yung ginastos nila sa pamasahe, and kung ano man, magne-negotiate kami Okay. para makapagbigay kami ng, makabawi man lang sila. But yung 1 year na nasayang na nag-aral sila at hindi nabigyan ng certificate, sayang yung isang taon. Tama. So, yun sanang ano rin namin, Babayaran. hopefully, Opo. with your help Opo. po sana, Yes, sir. with your help po, matulungan niyo po yung mga bata, hindi na kami, na mabigyan sila ng certificate because Nandahil sa address lang eh. naawa rin kami sa kanila na nag-aral sila ng isa. Kumbaga, wasted yung isang taon na nag-aral. Idadagdag ko lang po, no? Hindi lang po yung Opo. panahon, yung pera din po. Tama po. Lalo pat hindi sila bigyan certificate. Kumbaga nabaliwala po yung mga pagod nila at pera Tama po. nila. May idadagdag lang po, Kuya Rafi. Yung mga nagreklamo po dito, sila po yung hindi po natin natulungan. Yung iba pong classmate nila, natulungan natin makalipat ng eskwelahan. Ngayon ako, humihingi po ako ng paumanhin dun sa mga nagreklamo at sa mga magulang nila. Kasi talaga pong ginawa namin ng paraan, magkaroon ng certificate na dati naman meron kami, pero hindi ho tayo napagbigyan.